Hinding-hindi mangyayari ang gusto mong yan. Sobrang sakit na makarinig ng ganong salita sa kanyang ama. At yung baboy na ipinangako sa partner ko na ilalaan sana sa kasal namin, kinatay na rin pala't inihanda sa birthday yan. May ka-live-in ako at meron kaming isang anak. 6 na taon na kaming magkarelasyon. Wala namang naging problema nung nabuntis ako dahil mabait naman siya at boto naman yung mga magulang ko sa kanya. 24 years old na rin ako that time at siya naman ay 25. Namanhika ng pamilya niya nung nabuntis ako at napag-usapan na rin yung kasal namin. Medyo na-offend lang yung magulang ko dahil ang sabi ng kanyang ama, pagkatapos mag-aral ng ka-live-in ko ay saka kami magpapakasal. Hindi umimik yung magulang ko dahil mahiya naman daw sila kahit paano. Na baka lang daw makapagsabi sila ng hindi maganda pag kinontra pa nila. To make the long story short ay may sakit yung mother ko ngayon at naiisip ko na gusto ko nang ikasal dahil hindi naman natin alam kung hanggang kailan ang buhay. Gusto ko na may hatid ng magulang ko ako sa altar sa kasal ko dahil matatanda na sila. Ang tatay ko ay 74 na at ang mother ko naman ay 64 na rin. Kaya minsan ay hindi ko maiwasang mag-isip lalo na't bunso ako sa magkakapatid at isa pa'y nag-iisa akong babae. Sinabi ko sa ka-live-in ko yung hinaing ko ng paulit-ulit pero parang wala siyang pakialam. Kaya't nakipaghiwalay ako at ang sabi ko'y babalikan ko na lang siya pag magpapakasal na kaming dalawa. Agad siyang umuwi dahil nasa malayo ang kanyang trabaho nang nakipaghiwalay ako sa kanya. Kaya't nagsabi siya sa magulang niya at humingi siya ng tulong dahil hindi niya kayang suluhin ang gastos. Kaya't pinangakuan siya ng magulang niya na tutulungan at mag-iipon lang at ikakasal na kami. Binigay rin sa amin ang baboy na inaalagaan nila at ilalaan daw nila sa kasal namin yon. Kaya't nakapantin naman ako kahit na papano. This week ay birthday ng mama niya. Ayaw sana na pumunta ng partner ko pero ang sabi ko'y pumunta siya at sasamahan namin siya ng anak namin. Kaya naman natuloy kami. Nang araw ding yun ay bigla akong kinausap ng tatay niya na ikinasasama ng loob ko yung sinabi niya sa akin na bakit daw gusto ko pa ng kasal. Sinabi ko yung rason na about sa parents ko. Matatanda na sila at may sakit ang mother ko. Pero sinabi niya sa akin na madali lang gamutin ang sakit sa baga. Naiyak ako na sinabi niya yon pero hindi ko pinakita. Sabi ko kung madaling gamutin bakit halos araw-araw ay nahihirapan pa rin. Sinabi niya pa na magpupulis daw yung partner ko kaya hindi daw kami magpapakasal. Hindi na lang ako umimik nun at kinimkim ko na lang yung sakit. Dahil paano makakapagtapos ang pag-aaral yung partner ko simula high school ay hindi na sila tumutulong sa pag-aaral niya at nagsasariling sikap yung partner ko. Ayun nga ay napahinto siya dahil hindi namin kaya yung tuition dahil siya ay construction worker at hindi sapat yung kita. At isa pa sa ikinasasama ng loob ko sa tatay niya sinabi sa akin na hindi mangyayari ang gusto mong yan. Sobrang sakit na marinig yung ganong salita at yung baboy na ipinangako nila sa partner ko na ilalaan sana sa kasal namin. That day na pumunta kami sa kanila ikinatay na rin pala at inihanda na rin sa birthday yan. Sobrang sakit at ang dami-dami nilang pangako sa partner ko pero ni isa walang natupad. Ngayon ay hiwalay na kami ng partner ko pero okay naman kaming dalawa at parang walang nagbago sa amin. Nagsabi siya sa akin na mag-iipon na lang daw siya ng kanya kasi sanay na naman daw siya na hindi tumutulong ang magulang niya sa kanya simula't sapol. At magsusumikap na lang daw siya para may ikasal kami. Pero every time na naaalala ko yung sinabi ng tatay niya naiiyak ako at hindi ako makatulog. Inaaway ko rin yung partner ko at sinasabihan ng masasakit na salita pero tinatanggap naman niyang lahat ng salitang pinupukol ko sa kanya. May plano naman kaming tuparin ang pangarap para sa partner ko pero hindi pa namin kaya ngayon eh. Hindi pa ako makatulong ng malaki sa partner ko dahil hindi ko pa kayang iwanan ng anak ko. Ang sakit-sakit ng salitang sinabi ng tatay niya na hindi matutupad ang gusto ko. Ano ba yung gagawin ko, miss? Sana'y mapayuhan niyo ako. Letter sender, Eliza. Nagtataka lang ako na mulat naman yung mata mo sa hirap ng buhay ng partner mo. Ni pag-aaral nga hindi kayang sustentuhan. Dadamdam ka sa final scene ng tatay niya na mukha talagang malabo sa sitwasyon. Na bakit ba kasi pinapaako mo sa parents niya yung kasal? Para kasing sa kwento may uupo ka na lang at magbabaw sa altar. Eh yung partner mo nagko-construction tapos ikaw wala ring maitulong. So wag mag-expect ng agarang ipon. Basbas lang ng magulang ang hinihingi sa pagpapakasal, hindi gastusin. Kung mayaman ang parents at willing to help, swerte nyo. Hindi yung dagdag isipin at pabigat sa mga magulang nyo, wag humirit ng pasagot nito, pasagot ng gana rin. Pero kung gusto nyo talaga magpakasal, bukod sa matanda na kasi ang parents mo at may sakit na rin ang ina mo, be practical, may huwes naman. Ilimit ang bisita at hindi naman lahat gagabay at magiging parte ng buhay mo. Wag nang magpasikat at lalamon lang naman ang iba dyan. Tsaka mima, kumilos ka rin, wag puro demand. Kasi the moment na nakagawa kayo ng bata ng walang tulong ng magulang, matutong mahiya paminsan-minsan. Tsaka lilinawin ko lang ha, kayo ang ikakasal, hindi ang magulang.